Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 8 Textbook, page 103, Ilki, reading part na tayo. Number 1, 다음 그림을 보고 요리 방법에 대해 이야기해보세요. So, check daw natin yung pictures or yung drawing and pag-usapan daw natin yung about sa paraan ng pagluluto. So, we have purida. Purida means to sprinkle. So, ito yung mga example niya, no? 소스를 뿌리다, 후추를 뿌리다, 깨를 뿌리다. So, sprinkle with sauce. And huchu, again, ibig sabihin yan yung paminta, pepper. Tapos yung ke natin dito, ito yung ating sesame seeds. So, again, sprinkle, purida. Next, solda. Ito naman, ibig sabihin yan is to cut, o kaya chop, or slice. So, dito, 채를 solda. So, cut daw yung vegetables katulad ng carrots or potatoes. 얇게 solda. So, this one, 얇게 means thinly. So, to cut or slice thinly. Hiwain ng manipis. Kakduk solda. So, yung kakduk naman, ibig sabihin yung cubes, no? Cut into cubes. Tapos, meron tayong jorida. Jorida, ibig sabihin yan is to pickle. Okay? And when you're pickling, ang ginagamit mo madalas is either sogum, yung salt, or vinegar, 식초. Tapos, pwede din naman sa yangnyeom. Pag sabing yangnyeom, ito yung seasoning mo or yung marinade. Okay? So, sabi, sogum에 절이다, ibig sabihin, pickle it with salt. 식초에 절이다, pickle it with vinegar. And then, yung yangnyeom에 절이다, so marinate in sauce. Next, damta, ibig sabihin yan is to put in or put on. Okay, so ilagay sa loob ng lalagyan o kaya naman ilagay sa ibabaw ng plato. Okay, so dito, 통에 담다, ibig sabihin, sa lalagyanan, ilagay no, sa loob. Tapos, 접시에 담다. So ito, put on naman siya no, sa ibabaw ng plato, ilalagay mo. So yung gulay no. Tapos, 그릇에 담다. So ito, sa malukong no, sa bowl. Lalagay mo din daw. So put in a bowl. Okay, so damda, put in or put on. Next, 맞추다. 맞추다 ibig sabihin to adjust. 간을 맞추다, gan ibig sabihin yung lasa. Okay, so adjust the taste. Next, 양을 맞추다. So again, adjust the. So yung yang naman, quantity. Okay, so yung dami. Adjust mo yung dami ng tubig. Okay, 물량을 맞추세요. Paki-adjust yung dami ng tubig. Next, 시간을 맞추다. So, adjust yung oras. Now, for number 2, 다음은 김치로 만들 수 있는 요리입니다. Sabi, the following daw ay mga luto kung saan pwede mong gawin gamit yung kimchi. Okay, kimchiro with kimchi. Or using kimchi, you can make this kind of dish. So, dalawa yung nalagay dyan, no? Sabi, 요리 이름과 요리 방법을 이야기해보세요. So, pag-usapan daw kung ano yung pangalan ng dish na yan and kung paano yung paraan ng pagluluto sa kanya. So, dito, sabi, 이것은 무엇일까요? So, ano daw itong dish na to? So, hindi binigay yung pangalan, no? Mamaya alamin natin. So, we have 재료. So, 재료 means ingredients. So, dito, kimchi, 양파, 참기름, 설탕, 무침가루. Sabi, kimchi, onion, 참기름 is yung sesame oil, 설탕, sugar, 무침가루, ito yung pancake powder or pancake mix nila. Okay, so yung ginagamit nila kapag sila ay gagawa ng Korean pancake. Okay, so ito ay Korean pancake. Mamaya, sasabihin natin yung Korean term or yung pangalan in Korean. So, yung binigay na ingredients, nakaano lang siya, no? General lang siya, hindi siya specific na kung ilang piraso, kung gaano karami. Yan. Kasi simple lang yung binigay na example. So, bangbop. Again, bangbop means how. Okay, paano? So, number 1, 김치와 양파는 얇게 썰어 준비하세요. Sabi, prepare daw, no? Yung kimchi and yung onion by slicing them thinly.
Okay, so pareho yung kimchi tsaka yung sibuyas ay hiwain ng manipis. Yan, so yun yung first preparation. And then number 2, 준비된 재료의 양에 맞춰 부침 가루 2컵에 물 1컵을 넣어 잘 섞어주세요. So ano ibig sabihin yan? So ito munang yung buchim garu 2컵에 물 1컵을 넣어 잘 섞어주세요. ibig sabihin nito, add 1 cup of water to 2 cups of the pancake mix. Okay, so yung pancake mix, buchim garu, 2 cups, tapos water, 1 cup. So paghahaluin mo yan, 잘 섞어주세요. Tapos itong first part naman, so yung naka-prepare na daw na mga ingredients, yung quantity ay ikaw nang bahalang mag-adjust. So kung gaano karaming kimchi or onion and chamkirum or soltang ang gusto mong gamitin, depende kung gusto mo ng matamis or medyo konting tamis lang, ikaw na bahalang mag-adjust. Number 3, 프라이팬에 묻히고 접시에 예쁘게 담으세요. Sabi, fry it in a frying pan, so para kang gumagawa ng pancake, and then arrange it nicely on a plate. So again, no, yung damta, to put on a plate daw. Okay, nicely. So ibig sabihin, medyo gandahan yung pagkakalagay sa plate. So yan, ang pangalan ng dish na to is yung kimchi buchimge. Kimchi buchimge. So again, ito yung tinatawag nilang Korean pancake. So again, made with kimchi. So this one, may kimchi ulit to. So again, 재료, ingredients, we have gochujang, so again, chili pepper paste, 사과 식초, apple vinegar, 다진 마늘, minced garlic, 참기름, sesame oil, gochujang, red pepper powder, and then bibimbap myeon. So ito yung myeon, ibig sabihin is yung noodles nila, no? May tinatawag silang bibimbap myeon. Ito yung kulay white na medyo manipis na klase ng noodles nila. Tapos, ito na yung ating paraan. Number 1, 국수를 4분 정도 삶고 물을 빼세요. Sabi, boil mo daw yung noodles for around 4 minutes and i-drain mo daw yung water. So, tanggalin yung tubig, no? Drain mo siya after pagkapakulo. Number 2, 국수에 상추, 깻잎을 채 썰어 넣고 양념 재료를 넣고 비비세요. Sabi, i-chop mo daw, no? Or hiwain. Soro, so hiwain yung sangchu and 깻잎. So sangchu, ito yung leafy vegetable natin na madalas nating kinakain kapag tayo nagsasamgyup, yung lettuce. Tsaka yung 깻잎. So 깻잎 is yung ating sesame leaf or tinatawag ding perilla leaf. Yan, so hiwain mo silang pareho. Tapos, 넣고, so ilagay daw doon sa guksu or sa noodles, and then 양념 재료를 넣고, so ilagay din daw yung seasoning, okay, yung pampalasa. So i-add mo siya dun sa noodles and then bibiseyo. Okay, so i-mix mo siya kumbaga. Number 3, 완성되면 그릇에 담고 삶은 계란을 잘라 위에 넣으세요. Sabi, when done, kapag tapos na daw, yung pag-prepare mo, na-mix mo na siya, 그릇에 담고, so ilagay mo daw siya sa bowl, katulad nito, and then, 삶은 계란을, so 삶은 계란, ibig sabihin yan yung boiled egg, ayan siya, no? So, 잘라, hiwain daw. So, hiwain yung boiled egg and ilagay sa top. Okay, put on top. Ilagay mo siya sa ibabaw, katulad niyan. So, ito yung pangalan nitong dish na to is, ito actually siya, bibimbap. Okay, tanggalin mo lang yung myeon. Bibimbap. So, dito pwede mong lagyan ng kimchi. Yan, kasi nga, meron siyang kimchi, no? Yan sa ibabaw. Kimchi bibimbap. Okay? So, again, yung myeon dito sa ingredients, yun yung pinaka-noodles, yung ibig sabihin niya. So, this is part 1 ng reading sa Level 3, Unit 8. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.